Naisip mo na ba kung bakit nagsisimula ang Biblia sa gayong mahiwagang pahayag? Sa simula ay nilikha ng Diyos ang kalangitan at lupa. Ngayon ang lupa ay walang anyo at walang laman, ang kadiliman ay nasa ibabaw ng kalaliman. Genesis 1:1-2. Mayroong isang bagay na malalim na nakakaintriga tungkol sa pagbubukas na ito na nakakuha ng mga teologo at naniniwala sa loob ng maraming siglo. Ang salitang walang form sa Hebreo ay tohu na nagpapahiwatig ng kaguluhan, pagkalito at basura. Ngunit narito kung ano ang sasabog ng iyong isip. Kung ang Diyos ay perpekto at ang kanyang mga gawa ay perpekto, bakit siya gagawa ng isang bagay na nasa kaguluhan na? Hindi lamang ito pag-usisa sa teolohiko. Ito ay isang misteryo na tumuturo sa isang bagay na mas malalim kaysa sa kung ano ang nakakatugon sa mata. Kapag sumisid tayo sa orihinal na teksto ng Hebreo, natuklasan natin na ang lupa ay walang anyo at walang bisa ay nagmumungkahi ng isang estado ng pagkawasak sa halip na paunang paglikha. Para bang tinitingnan natin ang kasunod ng isang bagay na sakuna, isang bagay na nangyari bago ang opisyal na simula na inilarawan ni Genesis. Isipin ito sa ganitong paraan. Kapag naglalakad ka sa isang silid na ransak, hindi mo ipinapalagay na ito ay itinayo sa ganoong paraan. Ang kaguluhan ay nagsasabi ng isang kwento kung ano ang nauna. Iyon mismo ang nakikita natin sa Genesis 1:2. Ang kadiliman sa malalim na tubig, ang walang form na walang bisa. Ang mga ito ay hindi mga tanda ng banal na paglikha, ngunit sa halip, ang mga labi ng paghuhusga ng banal. Ang mga sinaunang iskolar ng mga Hudyo ay matagal nang pinagtatalunan ang puntong ito, at marami ang nagtapos na ang Genesis ay maaaring hindi naglalarawan ng ganap na simula ng lahat, ngunit sa halip isang proyekto ng pagpapanumbalik. Nang sinabi ni Jesus, "Ako ang Alpha at ang Omega," ang simula at wakas sa Apokalipsis 22:13, hindi lamang niya pinag-uusapan ang kanyang walang hanggang kalikasan, inihayag niya ang kanyang presensya sa bawat simula, kasama na ang mga nauna sa ating kasalukuyang nilikha. Ang pananampalataya na mahal natin ay nagsasabi sa atin na ang mga paraan ng Diyos ay mas mataas kaysa sa ating mga paraan, at kung minsan kung ano ang tila isang simula, ay talagang isang bagong kabanata sa isang patuloy na kwento. Ngayon pag-usapan natin ang tungkol sa isang bagay na talagang maisip ka. Binanggit ng Biblia na ang Espiritu ng Diyos ay lumalakad sa tubig. Genesis 1:2. Ang salitang Hebreo na rachaf na ginamit dito ay ang parehong salita na ginamit upang ilarawan ang isang ibon na lumalakad sa pugad nito, pinoprotektahan at mapangalagaan. Ngunit pagprotekta mula sa ano? Pag-aalaga ano ang babalik sa buhay. Ang imaheng ito ay nagmumungkahi na ang Diyos ay hindi lumilikha mula sa wala, ex nihilo, ngunit sa halip ay ibalik ang isang bagay na nasira o nawasak. Ito ay tulad ng isang master craftsman na kumukuha ng isang sirang obra maestra at maingat na ibalik ito sa dating kaluwalhatian nito. Ang mga tubig na nabanggit dito ay hindi lamang anumang tubig. Kinakatawan nila ang primordial chaos na umiiral bago maitaguyod ang order. Ang mga sinaunang teksto ng malapit na silangan ay madalas na naglalarawan ng paglikha bilang tagumpay ng Diyos sa magulong tubig. Ngunit paano kung ang mga tubig na ito ay ang mga labi ng isang nakaraang nilikha na nahulog sa pagkawasak? Ang pananaw na ito ay nagbabago sa ating pag-unawa sa Diyos mula lamang sa isang tagalikha sa isang restorer, isang taong dalubhasa sa pagkuha ng mga sirang bagay at gawing maganda muli. Isaalang-alang ang malalim na katotohanan na magbabago kung paano mo basahin ang Biblia magpakailanman. Ang agwat sa pagitan ng Genesis 1:1 at 1:2 ay maaaring maglaman ng mga eons ng kasaysayan na hindi namin sinabi ng direkta. Ang ilang mga eskolar ay tinatawag na teorya ng agwat, at habang pinagtatalunan ito, binubuksan nito ang hindi paniwala na mga posibilidad para sa pag-unawa sa walang hanggang plano ng Diyos. Kapag nabasa natin na nakita ng Diyos ang lahat ng ginawa niya at napakabuti, Genesis 1:31, hindi lamang natin binabasa ang tungkol sa linggo ng paglikha, binabasa natin ang kasiyahan ng Diyos sa kanyang proyekto sa pagpapanumbalik. Ang pananampalataya na nagpapanatili sa atin ngayon ay ang parehong pananampalataya na nagpapanatili ng mga tao ng Diyos sa bawat pagpapanumbalik, bawat bagong simula, bawat sariwang pagsisimula na ibinibigay niya.
si Hesukristo, na ang kordero, ay pinatay mula sa paglikha ng mundo. Pahayag 13:8 ay hindi lamang nagpaplano para sa pagkahulog ng sangkatauhan. Pinaplano niya ang pagpapanumbalik ng lahat ng nahulog. Nangangahulugan ito na bago pa man huminga si Adan, ang Diyos ay nagtakda ng paggalaw ng panghuli plano ng pagpapanumbalik sa pamamagitan ng kanyang anak. Ngunit narito kung saan ito ay nakakaganyak, kung ang Genesis ay naglalarawan ng isang pagpapanumbalik sa halip na isang orihinal na nilikha, nabubuhay tayo sa gitna ng pinakadakilang kwento ng pagbabalik ng Diyos. Sa tuwing nahaharap ka sa kaguluhan sa iyong buhay, sa tuwing ang mga bagay ay tila walang anyo at walang bisa, tandaan na ang Diyos ay dalubhasa sa pagdadala ng pagkakasunod. Sunod mula sa kaguluhan, ilaw mula sa kadiliman, at kagandahan mula sa mga abo. Ang parehong espiritu na lumalakad sa primordial na tubig ay ang parehong espiritu na umaakit sa iyong buhay ngayon, handa nang ibalik, mabago, at muling likhain. Kapag sinabi ni Jesus, narito, ginagawa ko ang lahat ng mga bagay na bago. Pahayag 21:5, hindi lamang siya pinag-uusapan tungkol sa hinaharap, inihayag niya ang pattern ng gawain ng Diyos sa buong kawalang hanggan. Ang iyong pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa paniniwala sa gagawin ng Diyos. Ito ay tungkol sa pagtitiwala sa kung ano ang lagi niyang ginagawa. Ang pagkuha ng mga sirang bagay at gawing muli ito, at tulad ng matutuklasan natin, ang pattern ng pagpapanumbalik na ito ay bumalik ng higit pa kaysa sa naisip natin sa mga kaganapan na napakahalaga na kailangan nilang maitago mula sa karaniwang kaalaman. Ngayon, narito kung saan ang mga bagay ay lubos na nag-iisip at nais mong bigyang pansin dahil kung ano ang ibabahagi ko sa iyo ay nakatago mula sa mainstream na Kristyanismo sa loob ng maraming siglo. Mayroong teorya sa mga sinaunang scholar at mystics na nagmumungkahi na mayroong isang kabanata 0 sa Biblia. Isang nawalang kabanata na sinasadyang tinanggal mula sa Genesis ng mga matatanda ng Israel. Ito ay hindi lamang ilang ligaw na teorya ng pagsasabuatan. Ito ay batay sa maingat na pagsusuri ng mga sinaunang teksto at ang mga gaps na nahanap natin sa aming kasalukuyang pagsasalaysay sa Biblia. Ang teorya ay nagmumungkahi na ang nawawalang kabanatang ito ay naglalaman ng detalyadong mga account ng mga espiritual na kaganapan na naganap bago ang material na paglikha na nabasa natin sa Genesis chapter 1. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga kosmikong kaganapan na kinasasangkutan ng mga nilalang ng purong ilaw, walang hanggang mga tipan, at mga espiritual na paghihimagsik na nagtatakda ng yugto para sa lahat ng nakikita natin sa ating pisikal na universo ngayon. Ang pananampalataya ng ating mga ninuno ay itinayo sa pag-unawa sa mga mas malalim na misteryo na ito at marahil oras na reclaim natin ang kaalamang iyon. Pag-isipan ito ng ilang sandali, bakit ang Biblia ay tumalon ng diretso sa simula na nilikha ng Diyos nang walang anumang konteksto tungkol sa walang hanggang pag-iral ng Diyos o ang kanyang mga nakaraang gawain. Ito ay tulad ng pagsisimula ng isang pelikula sa kalahati at inaasahan na maunawaan ng madla ang balangkas. Ang mga sinaunang teksto ng mistikal na Hudyo, lalo na ang mga natagpuan sa Kabbala at Zohar, ay nagsasalita ng mga kaganapan na nauna sa ating kasalukuyang nilikha. Inilalarawan nila ang isang kaharian kung saan ang dalisay na ilaw ng Diyos ay nakikipag-ugnay sa mga primordial na nilalang sa mga paraan na maiintindihan ng ating mga may hangganan na isipan. Ang mga ito ay hindi mga anghel na naiintindihan natin ang mga ito ngayon, ngunit ang mga nilalang ng gayong espiritual na kadakilaan na mayroon sila sa direktang pakikipag, isa sa banal na kakanyahan. Ang dapat na kabanata 0 ay detalyado. Ang mga pakikipag-ugnay na ito na nagpapaliwanag kung paano itinatag ng Diyos ang walang hanggang mga tipan at mga espiritual na batas na mamamahala sa lahat ng kasunod na paglikha. Nang sabihin ni Jesus yung bago pa ipinanganak si Abraham ako, Juan 8:58, inihayag niya ang kanyang pakikilahok sa mga kaganapan na prepaglikha. Narito kung ano ang talagang kamangha-manghang. Kung umiiral ang kabanatang ito, ipapaliwanag nito ang napakaraming misteryo na nakakagulat ng mga scholar ng Biblia para sa milenya. Bakit binabanggit ni Genesis ang malalim na parang isang bagay na dapat nating malaman? Bakit may mga sanggunian sa mga espiritual na nilalang sa buong Biblia ng walang tamang pagpapakilala?
Bakit ang Diyos ay tila nagtatrabaho sa loob ng ilang mga hadlang kung siya ay dapat na maging makapangyarihan? Ang nawawalang kabanata ay magbibigay ng konteksto ng kosmiko para sa pag-unawa sa mga pamamaraan at layunin ng Diyos. Inihayag, nito na ang aming kasalukuyang paglikha ay hindi unang pagtatangka ng Diyos sa paglikha ng mga nilalang na may kakayahang makipag-ugnay sa Kanya. Ngunit sa halip ang Kanyang tugon sa isang nakaraang espiritual na sakuna. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang Diyos ay pag-ibig, verse 1:4-8. At ang pag-ibig ay nangangailangan ng relasyon, ngunit ang relasyon ay nangangailangan ng malayang kalooban, at ang libre ay palaging magdadala ng panganib ng paghihimagsik. Ang kabanatang ito ay magiging detalyado ang unang mahusay na pagsubok ng malayang kalooban sa mga espiritual na nilalang. Ngayon, maaari kang magtataka. Kung ang kabanatang ito ay napakahalaga, bakit ito tinanggal? Ayon sa mga sinaunang mapagkukunan, ang mga matatanda ng Israel ay gumawa ng mahirap na pagpapasya na itago ang kaalamang ito sapagkat natatakot sila na hahantong ito sa erehe na pag-iisip sa mga karaniwang gitao. Nag-aalala sila na kung naintindihan ng mga tao ang buong saklaw ng espiritual na pakikidigma at ang kosmikong drama na naglalaro sa paligid nila, maaaring mawalan sila ng pananampalataya sa pangwakas na soberanya ng Diyos. O, mas masahol pa, magsimulang sumamba sa mga makapangyarihang, espiritual na nilalang na inilarawan sa mga tekstong ito. Katulad ito kung paano maaaring protektahan ng mga magulang ang kanilang mga anak mula sa mga pag-uusap ng may sapat na gulang hanggang sa sila ay sapat na upang hawakan ang pagiging komplikado. Ang pananampalataya ng average na mananampalataya ay itinuturing na marupok upang hawakan ang bigat ng kosmikong katotohanan. Ngunit narito ang bagay, dumating si Hesukristo upang ibunyag ang mga nakatagong bagay at bigyan tayo ng access sa malalim na misteryo ng Diyos. Sinabi niya, marami pa akong sasabihin sa iyo, higit pa sa maaari mong madala. Juan 16:12, na nagmumungkahi na may mga antas ng katotohanan na isiniwalat ng unti habang lumalaki tayo sa espiritual na kapanahunan. Ngunit narito kung ano ang ganap na hindi ka paniwala tungkol sa teoryang ito. Iminumungkahi na hindi lamang kami random na mga likha sa isang walang laman na universo, ngunit ang mga kalahok sa isang patuloy na kosmikong drama na nagsimula nang matagal bago nabuo ang ating mundo. Ang bawat panalangin na iyong ipinagdarasal, bawat kilos ng pananampalataya na iyong ipinapakita, sa bawat sandali na pinili mong magtiwala sa Diyos sa kabila ng mga pangyayari, nag-aambag ka sa isang kwento na sumasaklaw sa kawalang hanggan mismo. Ang Biblia ay hindi lamang isang libro tungkol sa kasaysayan ng tao, ngunit isang sulyap sa walang hanggang mga layunin ng Diyos na lumampas sa oras at espasyo. Kapag nauunawaan natin na ang ating pananampalataya ay konektado sa mga kaganapan na naganap bago ang pundasyon ng mundo, binibigyan nito ang ating pang-araw-araw na espiritual na laban sa isang kahalagahan sa kosmiko. Hindi ka lamang nakikipaglaban sa laman at dugo, ngunit laban sa mga espiritual na puwersa na nasa paghihimagsik mula pa noong nakaraang oras. At ang manghang balita ay sa pamamagitan ni Hesukristo, kami ay nasa panalong bahagi ng isang digmaan na napagpasyahan bago pa man umiiral ang ating universo. Hayaan mo akong dalhin sa isang paglalakbay sa pamamagitan ng ilan sa mga mahiwaga at sinaunang teksto na nakaligtas sa mga siglo, mga teksto na naniniwala na naglalaman ng mga fragment ng nawalang kabanata na tinalakay namin. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga akda tulad ng Zohar, ang aklat ni Enoch, at iba't ibang mga teksto ng kabalistik na napanatili sa mga lihim na aklatan at nakatagong mga archive sa libong taon. Ang mga ito ay hindi lamang random na mystical writings. Maingat silang mapangalagaan ng mga account na nagsasabing naglalaman ng kaalaman na sadyang tinanggal mula sa kanonikal na Biblia. Ang aklat ni Enoch halimbawa ay nagbibigay ng detalyadong paglalarawan ng mga tagamasid, malakas na espiritual na nilalang na umiiral bago ang paglikha ng sangkatauhan at na naglalaro ng mga mahahalagang papel sa kosmikong drama na nauna sa Genesis. Kapag nabasa mo ang mga tekstong ito na may mga mata ng pananampalataya at ang pag-unawa na nagmumula sa pag-alam kay Hesukristo, nagsisimula kang makakita ng mga pattern at koneksyon na nagpapaliwanag sa mga nakatagong pundasyon
ng ating pagsasalaysay sa Biblia. Ngayon narito ang isang bagay na talagang kaakit-akit sa iyo. Ang Zohar, na itinuturing na pundasyon ng mysticism ng mga Hudyo, ay naglalaman ng malawak na komentaryo sa tinatawag na nakatagong Torah o ang mga lihim na kahulugan sa likod ng teksto sa Biblia. Ayon sa mga eskolar ng Zohar, ang bawat salita, bawat titik, bawat puwang sa Hebreyong Biblia ay naglalaman ng maraming mga layer ng kahulugan at ang salaysay na nabasa natin ay ang dulo lamang ng isang napakalaking iceberg ng espiritual na katotohanan. Ang mga tekstong ito ay naglalarawan ng mga larangan ng pagkakaroon na umiiral bago ang ating pisikal na universo na napapaligiran ng mga nilalang ng dalisay na ilaw na nagsilbi ng mga tiyak na pag-andar sa kosmiko na pagkakasunod, sunod ng Diyos. Nagsasalita sila tungkol sa isang primordial na mundo na tinatawag na Olam Hatohu, the world of chaos, na umiiral bago ang ating kasalukuyang Olam Hatikun, the world of correction. Ang pananampalataya na kinakailangan upang tanggapin ang mga konsepto na ito ay hindi bulag na pananampalataya. Ito ay ang parehong pananampalataya na nagpapahintulot sa atin na maniwala sa Trinidad, sa kapanganakan ng Birhen, at sa muling pagkabuhay ni Hesukristo. Kung ang Diyos ay maaaring maging tao, kung gayon tiyak na maaari siyang magkaroon ng isang komplikado, multilayered na plano na sumasaklaw sa maraming sukat ng pagkakaroon. Ang aklat ni Enoch na talagang sinipi ni Jude sa Bagong Tipan, Jude 1:14-15, ay nagbibigay ng kung ano ang pinaniniwalaan ng maraming mga scholar na tunay na mga sulyap sa mga realidad na prefurn. Inilalarawan nito sa matingkad na detalye ang paghihimagsik ng ilang mga espiritual na nilalang, ang kanilang pakikipag-ugnay sa maagang sangkatauhan, at ang mga kahihinatnan ng kosmiko ng kanilang mga aksyon. Ang partikular na kapansin-pansin ay kung paano pinupuno ng mga account na ito ang mga gaps na umiiral sa aming kasalukuyang pagsasalaysay sa Biblia. Halimbawa, binanggit ni Genesis ang mga anak ng Diyos na kumuha ng mga asawa mula sa mga anak na babae ng mga tao. Genesis 6:2, ngunit nagbibigay ng napakaliit na detalye tungkol sa kung sino ang mga nilalang na ito o kung ano ang ibig sabihin ng kanilang mga aksyon para sa pagkakasunod, sunod ng kosmiko. Nagbibigay si Enoch ng malawak na detalye tungkol sa mga kaganapang ito na naglalarawan sa kanila bilang bahagi ng isang mas malaking espiritual na paghihimagsik na naging paggawa ng serbesa mula pa bago ang paglikha ng pisikal na mundo. Nang magsalita si Jesus tungkol kay Satanas na nahuhulog tulad ng kidlat mula sa langit, Lucas 18, tinutukoy niya ang mga kaganapan na inilalarawan ng mga sinaunang teksto na ito ng mahusay. Narito kung ano ang tunay na pag-iisip na sumasabog tungkol sa mga sinaunang sulatin na ito. Palagi silang tumuturo sa parehong kosmikong salaysay na nagpapaliwanag kung bakit ang ating mundo ay tila isang larangan ng digmaan sa pagitan ng mabuti at masama. Inilalarawan nila ang isang universo kung saan ang orihinal na plano ng Diyos ay nagsasangkot ng maraming antas ng paglikha na may mga espiritual na nilalang na nagsisilbing mga tagapamagitan sa pagitan ng banal na kaharian at pisikal na mundo. Ayon sa mga tekstong ito, ang kasalukuyang estado ng ating mundo, kasama ang pinaghalong kagandahan at trahedya, ilaw at kadiliman, hindi kung paano ang mga bagay ay orihinal na dapat. Sa halip naninirahan tayo sa tinatawag na mga tekstong ito na isang naitama o naibalik na nilikha, kung saan ang Diyos ay nagtatrabaho upang tubusin at ibalik ang kosmiko na pagkakasunod, sunod na nasira ng espiritual na paghihimagsik. Sinasabi sa amin ng Biblia na lahat ng mga pag-ungol at paggawa ng mga labors na may kapanganakan, Roma 8:22, at ang mga sinaunang teksto ay nagbibigay ng backstory para sa kung bakit ang paglikha ay nasa estado ng pag-ungol. Inihayag nila na ang ating pananampalataya kay Hesukristo ay hindi lamang tungkol sa personal na kaligtasan. Ito ay tungkol sa pakikilahok sa pagpapanumbalik ng kosmiko ng lahat ng mga bagay. Ngunit narito ang pinaka-hindi paniwalang bahagi. Ang mga tekstong ito ay patuloy na tumuturo sa isang figura na tinatawag nilang anak ng tao o ang napiling isa na darating upang maibalik ang kosmiko na pagkakasunod, sunod at talunin ang mga puwersa ng espiritual na paghihimagsik. Mga siglo bago ipinanganak si Jesus sa Bethlehem,
Ang mga sinaunang sulatin na ito ay naglalarawan ng kanyang kosmikong papel sa mga tuntunin na perpektong nakahanay sa nabasa natin sa Bagong Tipan. Inilarawan ng aklat ni Enoch ang figure na ito bilang isa na umiiral bago ang paglikha ng mundo. Nahahatulan ang mga mapaghimagsik na espiritual na nilalang at magtatatag ng kaharian ng Diyos sa mundo. Kapag tinukoy ni Jesus ang kanyang sarili bilang anak ng tao, isang pamagat na ginamit niya kaysa sa iba pa, kinokonekta niya ang kanyang sarili sa sinaunang tradisyon ng makahulang ito na nauunawaan ang kanyang papel sa kosmiko, hindi lamang sa lupa, mga termino. Ang mga nakatagong teksto na ito ay hindi tinanggal dahil sumasalungat sila sa katotohanan sa Biblia. Tinanggal sila dahil inihayag nila ang mga katotohanan na itinuturing na masyadong malalim para sa average na mananampalataya na hawakan. Ngunit habang papalapit tayo sa mga oras ng pagtatapos, marahil oras na para sa mga nakatagong katotohanan na ito ay maihayag muli. Hayaan ang pagsisid ng mas malalim sa isang bagay na binabasa ng karamihan sa mga tao nang hindi napagtanto ang malalim na kabuluhan nito. Ang pagkakaroon ng kaguluhan sa pinakadulo pagbubukas ng mga taludtod ng Genesis. Kapag sinabi sa atin ng Biblia na ang kadiliman ay nasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay lumalakad sa tubig, Genesis chapter 1:2, hindi lamang tayo nagbabasa ng wikang patula, nakakakuha tayo ng isang sulyap sa kasunod ng isang bagay na sakuna na nangyari bago magsimula ang aming naitala na kasaysayan. Ang salitang Hebreo para sa malalim ay tehom, na direktang nauugnay sa sinaunang konsepto ng mga primordial chaos na tubig na umiiral bago maitatag ang order. Ngunit narito kung ano ang sasabog ng iyong isip. Sa sinaunang malapit na panitikan ng silangan, ang mga kaguluhan ng tubig na ito ay hindi lamang walang laman na puwang na naghihintay na mapunan. Sila ang mga labi ng kosmikong pagkawasak, ang patlang ng mga labi na naiwan pagkatapos ng isang mahusay na digmaang espiritual. Ang pananampalataya na ginagamit natin ngayon ay itinayo sa pundasyon ng tagumpay ng Diyos sa mga magulong puwersang ito. At ang pag-unawa ay nagbibigay sa ating pang-araw, araw na espiritual na laban sa isang kosmikong konteksto. Isipin ito ng maingat. Kung perpekto ang Diyos at ang kanyang mga gawa ay perpekto, bakit siya gagawa ng isang bagay na walang porma at walang bisa? Ang pariralang Hebreo na tohu wabohu ay hindi naglalarawan ng isang neutral na panimulang punto. Inilalarawan nito ang pagkawasak, kawalan ng elaman at basura. Ito ay ang parehong pariralang ginamit sa Jeremias 4:3 upang ilarawan ang mundo pagkatapos ng paghatol ng Diyos. Tiningnan ko ang mundo at ito ay walang porma at walang laman at sa kalangitan at nawala ang kanilang ilaw. Hindi ito nagkataon na wika, sinasadya ito. Ang Espiritu ng Diyos na nag-iikot sa mga magulong tubig na ito ay hindi nagsisimula ng isang proyekto ng paglikha. Nagsisimula na siya ng isang proyekto sa pagpapanumbalik. Tulad ng kapag pinahintulutan ni Jesus ang bagyo sa dagat ng Galilea, Marcos 4:39, ang Diyos ay nagdadala ng kaayusan sa kaguluhan, kapayapaan sa kaguluhan, at ilaw sa kadiliman. Ang parehong kapangyarihan na nagsalita ng kapayapaan, maging pa rin sa nagngangalit na tubig ay ang parehong lakas na lumibot sa kaguluhan sa primordial at sinimula ng gawain ng pagpapanumbalik na nagpapatuloy hanggang sa araw na ito. Ngayon, narito kung saan ito nakakakuha ng talagang manghang. Ang mga sinaunang komentarista ng mga Hudyo ay matagal nang nakilala na ang account ng paglikha sa Genesis ay sumusunod sa isang pattern ng pagpapanumbalik kaysa sa orihinal na paglikha. Ang Talmud at iba't ibang mga teksto ng Midrashic ay nagsasalita ng mga nakaraang mundo na nilikha at nawasak ng Diyos bago ang ating kasalukuyang mundo ay naging. Inilarawan nila ang mga ito bilang pagsubok na tumatakbo kung saan nag-eksperimento ang Diyos sa iba't ibang anyo ng paglikha bago mag-ayos sa aming kasalukuyang pagkakasunod ng kosmiko. Ngunit paano kung ang mga pagsubok na ito ay hindi tumatakbo? Paano kung sila ay sunod na mga pagtatangka ng mga espiritual na nilalang upang lumikha ng kanilang sariling mga kaharian bilang paghihimagsik laban sa autoridad ng Diyos? Ang chaos waters na nabanggit sa Genesis ay pagkatapos ay kumakatawan sa mga lugar ng pagkasira ng mga nabigo na pagtatangka na ito sa cosmic rebellion. Kapag sinabi ng Diyos hayaan ang ilaw,
Genesis 1:3, hindi siya lumilikha ng ilaw sa unahang pagkakataon. Siya ay nagpapanumbalik ng ilaw sa isang kosmos na naipasok sa kadiliman ng espiritual na paghihimagsik. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang Diyos ay magaan, sa Kanya walang kadiliman. Version 1 Onokaiber. Kaya ang pagkakaroon ng kadiliman sa Genesis 1:2 ay nagpapahiwatig ng isang bagay na napakalawak na mali. Isa lang alang ang malalim na katotohanan na nagbabago sa lahat tungkol sa kung paano natin naiintindihan ang gawain ng Diyos sa ating buhay. Kung inilarawan ni Genesis ang pagpapanumbalik sa halip na orihinal na paglikha, kung gayon ang Diyos ay dalubhasa sa pagkuha ng mga nasira, magulong sitwasyon at dalhin sila sa banal na pagkakasunod-sunod. Sa tuwing nahaharap ka sa isang krisis, sa tuwing naramdaman ng iyong buhay ang walang porma at walang bisa, sa tuwing ang kadiliman ay tila napapabagsak sa iyo, tandaan na ito mismo ang uri ng sitwasyon kung saan ginagawa ng Diyos ang Kanyang pinakamahusay na gawain. Ang parehong espiritu na lumalakad sa mga tubig ng chaos ay ang parehong espiritu na lumalakad sa iyong magulong kalagayan ngayon. Si Hesukristo na naroroon sa pagpapanumbalik ng kosmiko na ito, Juan 1:3, ay pareho kahapon, ngayon, at magpakailanman, Hebreo 12:8. Nasa negosyo pa rin siya ng ilaw sa kadiliman, mag-order sa kaguluhan, at umaasa sa kawalan ng pag-asa. Ang iyong pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa paniniwala na makakatulong sa iyo ang Diyos. Tungkol sa pag-unawa na ang kaguluhan at pagpapanumbalik ay bahagi ng walang hanggang pattern ng Diyos na nagtatrabaho sa universo. Ngunit narito, ang hindi kapani-paniwalang bahagi. Ang mga kaguluhan ng tubig na ipinagpasyahan ng Diyos sa Genesis ay ang parehong magulong puwersa na sa wakas ay talunin ni Jesus sa pagtatapos ng oras. Sinasabi sa atin ng Apokalipsis 21, "Una sa bagong langit at bagong lupa, wala ng dagat." Ang dagat sa simbolismo ng Biblia ay kumakatawan sa kaguluhan, paghihimagsik at mga puwersa na sumasalungat sa utos ng Diyos. Nang makita ni Juan ang bagong nilikha, partikular na nabanggit niya ang kawalan ng dagat, ang pangwakas na pagkatalo ng mga magulong puwersa na nagrebelde mula pa noong una nang magsimula ang ating mundo. Nangangahulugan ito na ang bawat kilos ng pananampalataya na iyong ipinapakita, bawat panalangin na ipinagdarasal mo, sa bawat sandali na pinili mong magtiwala sa Diyos sa kabila ng magulong kalagayan, nakikilahok ka sa tagumpay ng kosmiko na nagsimula ng unang mag-hover ang Espiritu ng Diyos sa mga kaguluhan sa tubig. Ang gawaing pagpapanumbalik na nagsimula sa Genesis 1:2 ay makumpleto kapag bumalik si Jesus at ang kaguluhan na naganap ang paglikha mula pa noong simula ay sa wakas ay aalisin magpakailanman. Hanggang doon, nabubuhay tayo sa pag-igting sa pagitan ng mga mayroon na at ang hindi pa, nagtitiwala na ang Diyos na nagdala ng kaayusan mula sa primordial chaos ay nagdadala pa rin ng pagkakasunod mula sa kaguluhan sa aming buhay ngayon. Ihanda ang iyong sarili para sa isa sa mga nagpapalawak na mga paghahayag na makatagpo mo tungkol sa ating mga espiritual na kaharian. Ang pagkakaroon ng mga nilalang na nauna sa mga anghel na nabasa natin tungkol sa aming mga Bible. Ayon sa mga sinaunang teksto at mystical tradisyon na napanatili para sa milenya, mayroong isang klase ng mga espiritual na nilalang na napakaganda, napakalakas, at napakalapit sa banal na kakanyahan na naninirahan sila ng isang kaharian na tinatawag na Oradmon, ang primordial light mismo. Ang mga ito ay hindi mga anghel na naiintindihan natin ang mga ito ngayon, nilikha upang maglingkod at sumamba sa Diyos. Ito ang mga nilalang ng dalisay na espiritual na ilaw na umiiral sa direktang pakikipag-ugnayan sa banal na kalikasan bago ang paglikha ng ating pisikal na universo. Ang pananampalataya na kinakailangan upang tanggapin ang konsepto na ito ay ang parehong pananampalataya na nagpapahintulot sa atin na maniwala sa Trinidad. Kung ang Diyos ay maaaring umiiral bilang tatlong tao sa isang kakanyahan, kung gayon tiyak na maaari siyang lumikha ng maraming mga order ng mga espiritual na nilalang na may iba't ibang mga layunin at natures. Nang sinabi ni Jesus, "Sa bahay ng aking ama ay maraming mga silid," Juan 20:2, maaaring tinutukoy niya ang higit pa sa mga makalangit na tirahan para sa mga kaluluwa ng tao. Ngayon, narito ang talagang manghang tungkol sa mga primordial,
na nilalang na ito, hindi sila nilikha upang maging mga tagapaglingkod o messenger, tulad ng mga anghel na nabasa natin sa banal na kasulatan. Sa halip, dinisenyo sila upang maging mga kotagalikha, mga nilalang na maaaring makilahok sa Diyos sa patuloy na gawain ng paglikha at pamamahala ng kosmiko. Inilalarawan ng mga sinaunang teksto ang mga ito bilang pagkakaroon ng kakayahang magsalita ng mga bagay sa pagkakaroon upang manipulahin ang pangunahing mga puwersa ng katotohanan at umiiral ng sabay sa maraming mga sukat. Sila ay, sa esensya, ang unang pagtatangka ng Diyos sa paglikha ng mga nilalang na maaaring makibahagi sa kanyang banal na kalikasan at makilahok sa kanyang walang hanggang mga layunin. Ang mga pahiwatig ng Biblia ay pinag-uusapan nito ang mga tao na nilikha sa imahe ng Diyos, Genesis 1:27, at binigyan ng pamamahala sa paglikha, Genesis 1:28. Hindi tayo ang unang nilalang na nilikha ng Diyos na may ganitong uri ng awtoridad at responsibilidad. Tayo talaga ang pagpapanumbalik ng isang pattern na umiiral ng matagal bago pa dumating ang ating mundo. Ang mga primordial na nilalang, na ito ay ang orihinal na mga nagdadala ng imahe ng Diyos sa kosmos. Ngunit narito kung saan ang kwento ay tumatagal ng isang pansing pagliko na nagpapaliwanag tungkol sa espiritual na digma na nararanasan natin ngayon. Ang mga kamangha-manghang nilalang na ito, sa kabila ng kanilang kalapitan sa Diyos at ang kanilang pakikilahok sa banal na kalikasan, ay binigyan ng parehong regalo na ibibigay ng Diyos sa sangkatauhan, malayang kalooban. At tulad ng malayang kalooban sa kalaunan ay hahantong sa pagkahulog ng sangkatauhan sa Hardin ng Eden, humantong ito sa isang kosmikong sakuna sa mga primordial na nilalang na ito. Ang ilan sa kanila ay nagsimulang maniwala na ang kanilang kapangyarihan at awtoridad ay nagmula sa kanilang sariling kalikasan kaysa sa kanilang kaugnayan sa Diyos. Sinimulan nilang makita ang kanilang mga sarili bilang katumbas ng banal sa halip na bilang mga kalahok sa banal na plano. Ito ay hindi lamang pagmamalaki o paghihimagsik habang nauunawaan natin ito. Ito ay isang pangunahing hindi pagkakaunawaan sa likas na katangian ng pagkakaroon mismo. Kapag binalaan ni Jesus ang tungkol sa panganib ng pagmamataas na nagsasabing, ang pagmamalaki ay bago ang pagkawasak, isang mapagmataas na espiritu bago ang pagkahulog. Kawikaan 16:18, tinutukoy niya ang isang pattern na nilalaro sa kosmikong kaharian bago ito maglaro sa kasaysayan ng tao, ang kaharian ng Oradmon, kung saan ang mga nilalang na ito ay naninirahan, ay inilarawan sa mga sinaunang teksto bilang isang lugar kung saan ang mismong ilaw ng Diyos ay nagsilbing kapaligiran, ang kapaligiran at ang sangkap ng pagkakaroon. Walang kadiliman, walang anino, walang paghihiwalay sa pagitan ng pagkakaroon ng banal at mga nilalang na naninirahan sa kaharian na ito. Ito ay purong pakikipag, isa, dalisay na ilaw, dalisay na espiritual na katotohanan. Ngunit nang ipasok ng rebelyon ang perpektong kapaligiran na ito, nilikha nito kung ano ang tinatawag ng mga sinaunang teksto na ang unang crack in creation, isang fissure sa cosmic order na sa kalaunan ay hahantong sa kaguluhan ng tubig na nabasa natin sa Genesis 1:2. Ang ilaw ng Oradmon ay nasira, nakakalat at nakatago, naiwan ng kadiliman at walang porma na ibabalik ng Diyos sa paglikha ng linggo. Ito ang dahilan kung bakit inilalagay ng Biblia ang gayong diin sa ilaw bilang simbolo ng pagkakaroon ng banal at katotohanan. Hindi lamang tayo gumagamit ng metaphorical na wika, kami ay nagtuturo sa isang literal na kaharian ng ilaw na ang orihinal na tirahan ng mga hangang nilalang ng Diyos. Narito ang hindi kapani-paniwalang bahagi ng paghahayag na ito nang sinabi ni Jesus, "Ako ang ilaw ng mundo." Juan 8:12. Hindi lamang siya gumagawa ng isang espiritual na talinghaga, kinikilala niya ang kanyang sarili sa orihinal na ilaw ng Oradmon na nagkalat ng primordial rebellion. Ang kanyang pagkakatawang tao, kamatayan at muling pagkabuhay ay hindi lamang tungkol sa pag-save ng sangkatauhan mula sa kasalanan. Sila ay tungkol sa pagpapanumbalik ng pagkakasunod ng kosmiko na nasira mula pa bago magsimula ang ating mundo. Sa tuwing nakakaranas ka ng ilaw ni Kristo sa iyong buhay, sa bawat sandali ng espiritual na pag-iilaw, bawat tagumpay ng banal na katotohanan,
Nakakaranas ka ng pagpapanumbalik ng orihinal na ilaw na minsan ay napuno ang kaharian ng Oradmon. Ang iyong pananampalataya ay nag-uugnay sa iyo hindi lamang sa isang makasaysayang figura na nabuhay 2,000 taon na ang nakalilipas, kundi sa walang hanggang ilaw na umiiral bago magsimula ang oras at ito ay lumiwanag magpakailanman pagkatapos matapos ang oras. Ang mga primordial na nilalang na nanatiling tapat sa Diyos ay naglilingkod pa rin sa Kanya ngayon. At sa pamamagitan ni Jesucristo, inanyayahan tayong sumali sa kanilang walang hanggang koro ng pagsamba at paglilingkod. Hindi lamang tayo na save ang mga makasalanan, na ibalik namin ang mga nagdadala ng imahe, na tinawag na lumahok sa parehong mga kosmikong layunin na orihinal na inilaan ng Diyos para sa mga manghang mga nilalang na ito. Ngayon ay galugarin natin ang isang bagay na hindi pa naririnig ng karamihan sa mga Kristiyano. Subalit ito ay talagang mahalaga para sa pag-unawa sa kosmiko na konteksto ng lahat ng nabasa natin sa Biblia. Ang unang dakilang digmaan sa langit na naganap bago ang revolusyon ni Lucifer na pamilyar tayo. Hindi ito ang pagbagsak ni Satanas na tinukoy ni Jesus nang sinabi niya, "Nakita ko si Satanas na nahuhulog tulad ng kidlat mula sa langit." Lucas 10:18. Hindi, ito ay isang mas maaga, mas pangunahing salungatan na kasangkot sa mga primordial na nilalang na tinalakay lamang natin. At ang mga kahihinatnan nito ay nagtatakda ng yugto para sa lahat ng susundan sa kasaysayan ng kosmiko. Ang pananampalataya na nagpapanatili sa atin sa pamamagitan ng espiritual na pakikidigma ngayon ay nakaugat sa tagumpay ng Diyos sa unang salungatan sa langit na ito, at ang pag-unawa ay nagbibigay sa atin ng hindi paniwala na tiwala sa panghuli na kinalabasan ng mga laban na kinakaharap na atin. Kapag sinabi sa atin ng Biblia na hindi tayo nakikipag-away laban sa laman at dugo, ngunit laban sa mga punong kuro, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga pinuno ng kadiliman ng panahong ito, mga taga-Efeso 6:12, tinutukoy nito ang mga puwersa na nasa paghihimagsik mula ng bago ang ating universo, larawan ng kosmikong drama na ito na naglalahad sa lupain ng Oradmon, kung saan ang mga nilalang ng purong ilaw ay umiiral sa perpektong pagkakaisa na may banal na kalikasan. Hindi ito nilikha ng mga nilalang sa kamalayan na nauunawaan natin ang paglikha. Sila ay mga emanasyon ng sariling kakanyahan ng Diyos, na binigyan ng individual na kamalayan at malayang kalooban habang nananatiling konektado sa mapagkukunan ng lahat ng pag-iairal. Ngunit narito kung saan ang mga bagay ay nagkamali sa sakuna. Isang paksyon ng mga primordial na nilalang na ito ay nagsimulang magtanong hindi lamang sa autoridad ng Diyos, kundi ang mismong katangian ng pagkakaroon mismo. Nagsimula silang maniwala na ang ilaw na kanilang isinama ay ang kanilang sarili kaysa sa isang regalo mula sa Diyos, at nagsimula silang mag-eksperimento sa paggamit ng kanilang mga malikhaing kapangyarihan ng nakapag-iisa ng banal na kalooban. Hindi lamang ito pagsuway, ito ay isang pagtatangka na muling isulat ang mga pangunahing batas ng katotohanan nang sinabi ni Jesus, "Bukod sa akin wala kang magagawa." Juan 15:5, nagsasabi siya ng isang prinsipyong kosmiko na sinubukan ng mga nilalang na ito na lumabag. Akala nila maaari silang umiiral at lumikha bukod sa kanilang koneksyon sa banal na mapagkukunan. Ang digmaan na sumabog ay hindi nakipaglaban sa mga pisikal na armas o sa pisikal na puwang. Ito ay isang salungatan sa mismong likas na katangian ng katotohanan mismo. Sinubukan ng mga mapaghimagsik na nilalang na lumikha ng kanilang sariling kaharian, kanilang sariling pagkakasunod, ang kanilang sariling bersyon ng pagkakaroon na magiging independenteng ng soberanya ng Diyos. Inilarawan ito ng mga sinaunang teksto bilang ang pagkawasak ng mga sisidlan, isang kosmikong sakuna kung saan ang mismong lalagyan ng banal na ilaw ay nasira sa pagtatangka na gamitin ang ilaw na iyon para sa mga layunin maliban sa inilaan ng Diyos. Ang mga tapat na nilalang na pinamumunuan ng tinatawag na ilang teksto na The Prince of Light, na pinaniniwalaan ng maraming scholar ay ang pre-incarnate na si Kristo, ay nakipaglaban upang mapanatili ang pagkakasunod-sunod ng kosmiko at maiwasan ang kumpletong pagkawasak ng paglikha mismo. Ang labanan na ito ay naganap sa mga sukat na hindi natin maiintindihan, na kinasasangkutan ng mga puwersa
at lakas na maaaring maunawaan ng ating mga may hangganan na isip. Ang Biblia ay nagbibigay sa amin ng mga sulyap tungkol dito kapag pinag-uusapan ang makapangyarihang kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang malaking lakas. Efeso 1:19, kapangyarihan na unang ipinakita sa primordial na ito. Narito kung ano ang ganap na nakakapagod tungkol sa unang digmaan na ito. Ang kinalabasan nito ay tinukoy ang mismong istruktura ng katotohanan tulad ng alam natin. Ang mga mapaghimagsik na nilalang ay natalo, ngunit ang kanilang paghihimagsik ay nagdulot ng hindi maibabawas na pinsala sa pagkakasunod ng kosmiko. Ang perpektong pagkakaisa sa pagitan ng mga espiritual at pisikal na mga lupain ay nasira. Ang ilaw ng oradmon ay nakakalat at ang kaguluhan ay pumasok sa paglikha sa unang pagkakataon. Ito ang dahilan kung bakit nagsisimula ang Genesis sa walang forma at walang bisa. Tinitingnan namin ang kasunod ng digmaang ito ng kosmiko. Ngunit narito ang hindi paniwalang bahagi, hindi lamang sinira ng Diyos ang lahat at magsimula. Sa halip, pinili niyang magtrabaho sa loob ng nasira na pagkakasunod. Sunod ng kosmiko upang magawa ang isang mas malaking pagpapakita ng kanyang pag-ibig at kapangyarihan. Ang linggo ng paglikha na inilarawan sa Genesis ay hindi unang pagtatangka ng Diyos sa paglikha. Ito ang kanyang tugon sa cosmic rebellion, isang demonstrasyon na kahit na ang pinakasakuna na digmaang espiritual na digma ay hindi mapigilan ang kanyang walang hanggang mga layunin. Kapag sinabi sa atin ng Biblia na lahat ng bagay ay nagtutulungan para sa kabutihan sa mga nagmamahal sa Diyos, Roma 8:28, tinutukoy nito ang isang prinsipyo na itinatag ng Diyos bilang tugon sa unang kosmikong sakuna na ito. Ngunit narito ang pag-iisip na sumasabog na paghahayag ng lahat. Ang aming kasalukuyang paglikha, kabilang ang sangkatauhan, ay partikular na idinisenyo upang matugunan ang mga isyu na humantong sa unang digmaang langit. Ang mga mapaghimagsik na primordial na nilalang ay nahulog dahil nakalimutan nila ang kanilang pag-asa sa Diyos at nagsimulang makita ang kanilang sarili bilang sapat na sarili. Kaya ang Diyos ay lumikha ng isang pisikal na universo kung saan ang pag-asa at pag-asa ay tatayo sa mismong tela ng pagkakaroon. Lumikha siya ng mga nilalang, mga tao, na nangangailangan ng hangin upang huminga, pagkain na makakain, at relasyon upang umunlad, patuloy na paalala ng ating pag-asa sa isang bagay na higit sa ating sarili. Ang bawat hininga na kinukuha mo, bawat pagkain na iyong kinakain, ang bawat relasyon na minamahal mo ay isang pagpapahayag na ang kalayaan mula sa Diyos ay imposible at hindi ka nais. Si Jesucristo, na naging matagumpay na prinsipe ng ilaw sa unang digmaang langit, ay naging tao upang ipakita ang kagandahan ng pagpayag na pag-asa sa Ama. Kapag sinabi niya, maaari kong gawin ang aking sarili na wala, 1:30, pinangangalagaan niya ang saloobin na dapat mapanatili ng mga primordial na nilalang sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, kamatayan, at pagkabuhay na mag-uli. Hindi lamang niya tayo save mula sa kasalanan, ipinapakita niya sa buong kosmos na ang tunay na kapangyarihan ay sumuko sa kalooban ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng paghihimagsik laban dito. Maghanda na ang iyong pag-unawa sa paglikha ay ganap na binago ng isa sa mga malubhang konsepto sa mga sinaunang hiyas na mysticism, ang doktrina ng Shevirat Hakelim o ang pagbasag ng mga vessel. Hindi lamang ito ang hindi nakakubli na teorya ng teolohiko. Ito ay isang paliwanag na kosmiko kung bakit naglalaman ang ating mundo ng parehong hindi kapani, paniwalang kagandahan at nagwawasak na pagkasira, kung bakit nakikita natin ang mga sulyap ng banal na kaluwalhatian kasabay ng katibayan ng kosmiko na sakuna. Ayon sa sinaunang turo na ito, ang walang katapusang ilaw ng Diyos ay napakalakas kaya dalisay, at labis na ang mga espiritual na sasakyang dagat na idinisenyo upang maglaman nito ay hindi makayanan ng tindi. Isipin na subukang ibuhos ang karagatan sa isang teacup. Ang lalagyan ay masira mula sa manipis na dami at kapangyarihan ng kung ano ang sinusubukan nitong hawakan. Iyon ang mahalagang nangyari sa primordial na paglikha bago dumating ang ating kasalukuyang universo. Ang pananampalataya na ginagamit natin ngayon ay binuo sa pag-unawa na nabubuhay tayo sa isang naibalik na nilikha,
hindi ang orihinal, at ang kaalamang ito ay nagbibigay sa atin ng asa na ang pagkawasak na nakikita natin sa paligid natin ay pansamantala, hindi permanente. Ngayon narito kung saan ang konsepto na ito ay nagiging ganap na revolusyonaryo para sa pag-unawa sa Biblia, kung ang mga orihinal na sisidlan ng paglikha ay nasira ng tindi ng ilaw ng Diyos, kung gayon ang nabubuhay natin ngayon ay mahalagang plano ng Diyos ang kanyang tugon sa kosmikong sakuna. Ngunit narito ang hindi paniwalang bagay tungkol sa ating Diyos. Ang kanyang plano B ay talagang mas mahusay kaysa sa kanyang orihinal na plano sapagkat nagpapakita ito ng mga aspeto ng kanyang pagkatao na hindi maipahayag sa ibang paraan. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang Diyos ay gumagana ang lahat ng mga bagay ayon sa payo ng kanyang kalooban. Mga taga-Efeso 11, na nangangahulugang kahit na ang kosmiko na sakuna ay nagsisilbi sa kanyang pangwakas na layunin. Kapag nasira ang mga primordial vessel, ang ilaw ng Diyos ay nakakalat sa buong paglikha tulad ng mga sparks ng banal na apoy na nakatago sa kadiliman. Ang bawat kilos ng kabaitan, bawat sandali ng kagandahan, bawat karanasan ng pag-ibig at katotohanan na nakatagpo mo ay talagang isa sa mga nakakalat na sparks ng banal na ilaw na naghihintay na kilalanin at maibalik sa pinagmulan nito. Si Hesukristo ay dumating hindi lamang upang mailigtas ang mga kaluluwa, ngunit upang tipunin ang mga nakakalat na sparks at ibalik ang mga ito sa kanilang orihinal na kaluwalhatian. Pag-isipan ang malalim na katotohanan na ito, kung ang orihinal na paglikha ay masyadong perpekto, masyadong matindi, labis na labis para sa mga nilikha na nilalang upang mahawakan, kung gayon ang ating kasalukuyang paglikha kasama ang pinaghalong ilaw at kadiliman, kagalakan at kalungkutan, pagtatagumpay at trahedya, ay talagang perpektong dinisenyo para sa espiritual na paglaki at relasyon sa Diyos. Ang pagkawasak na nararanasan natin ay hindi isang bug sa system. Ito ay isang tampok na nagpapahintulot sa amin na pahalagahan ang biyaya upang makabuo ng pananampalataya at makilahok sa patuloy na gawain ng pagpapanumbalik ng kosmiko. Nang sinabi ni Jesus, sa mundong ito magkakaroon ka ng problema, ngunit magpuso, napagtagumpayan ko ang mundo. Juan 6:33. Kinilala niya ang katotohanan ng pamumuhay sa isang paglikha ng post-catastrophe habang itinuturo ang panghuli na pagpapanumbalik na siya ay dumating upang magawa. Bawat panalangin na ipinagdarasal mo, bawat kilos ng pananampalataya na iyong ipinapakita, sa bawat sandali na pipiliin mo ang pag-ibig sa puot o pag-asa sa kawalan ng pag-asa, nakikilahok ka sa pagtitipon ng mga nakakalat na banal na sparks. Narito kung ano ang ganap na pag-iisip na sumasabog tungkol sa doktrinang ito. Iminumungkahi na ang aming kasalukuyang paglikha ay hindi lamang isang trabaho sa pag-aayos, ito ay isang pag-upgrade. Ang mga orihinal na sasakyang dagat ay hindi maaaring maglaman ng ilaw ng Diyos dahil sila ay masyadong mahigpit, masyadong perpekto, masyadong static. Ngunit ang mga sasakyang dagat ng aming kasalukuyang paglikha, kabilang ang mga tao, ay dinisenyo na may kakayahang umangkop, potensyal na paglago, at ang kapasidad na mapalawak at bumuo sa paglipas ng panahon. Hindi lamang kami mga lalagyan para sa banal na ilaw, kami ay lumalaki, natututo, umuusbong ng mga sasakyang dagat na maaring dagdagan ang aming kakayahan upang hawakan at ipakita ang kaluwalhatian ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit pinag-uusapan tayo ng Biblia na binago mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian, tuwa mga taga-Korinto 3:18, at lumalaki sa biyaya at kaalaman ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo, sa Juan Pedro 3:18. Hindi kami mga static na nilalang na nagsisikap na bumalik sa isang nakaraang estado ng pagiging perpekto. Kami ay mga dynamic na nilalang na idinisenyo upang lumago sa isang bagay na mas maluwalhati kaysa sa kung ano ang umiiral bago ang pagsira ng mga sisidlan. Ngunit narito ang hindi paniwalang bahagi ng paghahayag na ito. Ang pagsira ng mga sisidlan ay hindi isang kabiguan ng plano ng Diyos. Ito ay isang kinakailangang hakbang sa pagbubunyag ng buong saklaw ng kanyang pag-ibig at kapangyarihan. Sa isang sirang mundo lamang natin maiintindihan ang kahulugan ng pagtubos. Sa isang madilim na mundo,
maaari nating pahalagahan ang halaga ng ilaw. Sa isang mundo kung saan ang mga sasakyang dagat ay maaaring masira, maaari nating maunawaan ang hindi kapani. Paniwalang biyaya ng isang Diyos na hindi lamang nag-aayos ng mga sirang bagay, ngunit ginagawang mas maganda sila kaysa sa dati nang kumuha si Jesus ng tinapay at sinira ito na nagsasabing, "Ito ang aking katawan na sira para sa iyo." Kanner mga taga-Korinto 11:24. Kinokonekta niya ang kanyang sakripisyo sa kosmikong prinsipyong ito ng pagkawasak na humahantong sa higit na kaluwalhatian. Ang kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli ay hindi lamang tungkol sa pagbabayad para sa kasalanan, tungkol sila sa pagpapakita na ang pinakadakilang kagandahan, ang pinakadakilang kapangyarihan, at ang pinakadakilang pag-ibig ay maipahayag lamang sa pamamagitan ng pagkawasak at pagpapanumbalik. Sa tuwing nakakaranas ka ng biyaya ng Diyos, sa iyong pagkawasak, sa tuwing nakikita mo ang kagandahan mula sa mga abo sa iyong buhay, nasasaksihan mo ang patuloy na katuparan ng pagpapanumbalik ng kosmiko na nagsimula kapag ang mga unang sasakyang iyon ay nabasag at makumpleto kapag binabalik ni Kristo upang gawin ang lahat ng mga bagay na bago. Narito ang isang pananaw sa Adam na hindi lamang mababago kung paano mo nauunawaan ang isang hangarin ng tao at ang iyong sariling pagtawag sa mundong ito. Si Adam ay hindi lamang ang unang tao na nilikha na may posibilidad na magkaroon ng isang hardin at pangalan ng mga hayop. Siya ay partikular na dinisenyo at inatasan ng Diyos na maging isang kosmiko na restauran, isang pagkatao na ang pagkakaroon ng pagkakaroon ay inilaan upang matugunan ang sakuna na pinsala na nagawa sa paglikha sa pamamagitan ng mga rebelyon ng primordial. At ang pagsira ng mga sasakyang tinalakay natin, kapag sinabi ng Diyos gawin natin ang tao sa ating imahe, ayon sa ating pagkakahawig. Hayaan silang magkaroon ng pamamahala sa mga isda ng dagat, sa ibabaw ng mga ibon ng hangin, at sa mga baka, higit sa lahat ng lupa at sa bawat gumagapang na bagay na gumagapang sa mundo. Genesis 1:26. Hindi lamang niya binibigyan si Adam ng paglalarawan ng trabaho, siya ay nag-utos sa kanya para sa pinakamahalagang proyekto sa pagpapanumbalik sa kasaysayan ng kosmiko. Ang pananampalataya na ginagamit natin ngayon ay ang parehong pananampalataya na sinadya ni Adan na mag-ehersisyo habang siya ay nagtrabaho upang maibalik ang nakakalat na banal na sparks at ayusin ang sirang kosmiko na pagkakasunod-sunod. Ngayon sumisid sa mas malalim sa isang bagay na napalampas ng karamihan sa mga tao nang mabasa nila ang account sa paglikha. Ang Hardin ng Eden ay hindi lamang isang magandang lugar para mabuhay sina Adan at Eva. Ito ay isang laboratorio ng pagpapanumbalik, isang perpektong kapaligiran kung saan maaaring magsimula ang gawain ng pag-aayos ng kosmiko. Ang salitang Hebreo na Eden ay nangangahulugang kasiyahan o kasiyahan, ngunit dinala nito ang konotasyon ng pagpapanumbalik at pag-renew. Inilagay ng Diyos si Adan sa hardin na ito, hindi lamang upang tamasahin ito, ngunit upang mapalawak ito. Ang orihinal na teksto ng Hebreo ay nagmumungkahi na ang gawain ni Adan ay upang mapalawak ang mga hangganan ng Eden hanggang sa ang buong lupa ay nabago sa isang paraiso na tulad ng hardin. Ang bawat puno na itinanim niya, bawat hayop na pinangalanan niya, bawat kilos ng paglilinang at pangangalaga ay bahagi ng isang mas malaking proyekto upang maibalik ang lupa sa nilalayong kaluwalhatian nito. Nang magsalita si Jesus tungkol sa kaharian ng langit at ginamit ang mga metapora ng agrikultura tulad ng mga buto, ani at mga ubasan, kinokonekta niya ang kanyang ministeryo sa orihinal na utos ng pagpapanumbalik na ibinigay ng Diyos kay Adan. Narito kung ano ang ganap na kamangha, manghang tungkol sa disenyo ni Adan, nilikha siya ng mga kakayahan na higit pa sa nakikita natin sa nahulog na sangkatauhan ngayon. Iminumungkahi ng mga sinaunang teksto na si Adan ay maaaring makipag-usap sa lahat ng nilikha, na siya ay may access sa banal na karunungan at kaalaman, at na siya ay nagtataglay ng espiritual na autoridad sa mga puwersa ng kaguluhan at kadiliman na pinakawalan sa pamamagitan ng mga primordial na sakuna. Ang mga pahiwatig ng Biblia dito nang sabihin na dinala ng Diyos ang lahat ng mga hayop kay Adan upang makita kung ano ang tatawagin niya sa kanila. Genesis 2:19. Ito ay hindi lamang isang ehersisyo sa pagbibigay ng pangalan. Ito ay isang
Gawa ng espiritual na autoridad kung saan itinatag ni Adan ang banal na pagkakasunod, sunod sa kaharian ng hayop. Ang kanyang mga salita ay may malikhaing kapangyarihan tulad ng mga salita ng Diyos, sapagkat siya ay ginawa sa imahe ng Diyos at inatasan na lumahok sa patuloy na gawain ng paglikha at pagpapanumbalik. Kapag sinabi sa atin ng Biblia na ang kamatayan ay pumasok sa mundo sa pamamagitan ng kasalanan, Roma 12, hindi lamang ito pinag-uusapan tungkol sa pisikal na kamatayan, inilalarawan nito ang kabiguan ng proyekto ng pagpapanumbalik na sinadya ni Adan na maisakatuparan. Ngunit narito kung saan ang kwento ay naging parehong trahedya at may pag-asa, ang pagkahulog ni Adan ay hindi lamang isang personal na pagkabigo. Ito ay isang kosmiko na sakuna na nag-derail ng buong proyekto ng pagpapanumbalik. Sa halip, natipunin ang nakakalat na banal na sparks at pagpapanumbalik ng cosmic order, ang paghihimagsik ni Adan ay nagdagdag ng higit pang kaguluhan at pagkawasak sa isang nasira na nilikha. Ang lupa na sinadya upang magbunga ng bunga nito ay madaling gumawa ng mga tinik at thistles, Genesis 3:18. Ang mga hayop na sinadya upang mabuhay alinsunod sa sangkatauhan ay naging ligaw at mapanganib. Ang espiritual na autoridad na pag-ari ni Adan ay nasira, at ang mga puwersa ng kaguluhan at kadiliman ay nakakuha ng mga bagong foothold sa paglikha. Ngunit narito ang hindi paniwalang bagay tungkol sa aming Diyos. Hindi niya tinalikuran ang proyekto ng pagpapanumbalik dahil lamang sa nabigo ang unang ahente ng pagpapanumbalik. Sa halip, nagsimula siyang magtrabaho sa pamamagitan ng mga inapo ni Adan na tumatawag sa mga taong tulad ni na Abraham, Moises at David na lumahok sa mas maliit na mga proyekto ng pagpapanumbalik na maghanda ng daan para sa panghuli restorer. At narito ang pinakamaluwalhating bahagi ng buong kwentong ito. Si Jesucristo ay dumating bilang pangalawang Adan, mga taga-Korinto 15:45, upang makumpleto ang proyekto ng pagpapanumbalik na nabigo ng unang Adan. Lahat ng dapat gawin ni Adan ngunit hindi perpekto si Jesus. Ipinakita niya ang perpektong pakikipag, ugnay sa Ama, gumamit ng kumpletong autoridad sa mga puwersa ng kaguluhan at kadiliman, at sinimulan ang proseso ng pagpapanumbalik ng kosmiko na magtatapos sa isang bagong langit at isang bagong lupa, pahayag 21:1. Ngunit narito kung ano ang ganap na pamumulaklak ng isip sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Inanyayahan tayong lumahok sa proyektong ito ng pagpapanumbalik. Nang sinabi ni Jesus, tulad ng ipinadala sa akin ng Ama, ipinapadala kita, Juan 20:21. Inirerekomenda niya ang sangkatauhan para sa parehong gawaing pagpapanumbalik na orihinal na sinadya ni Adan. Ang bawat kilos ng pag-ibig, bawat gawain ng hustisya, sa bawat sandali na pipiliin mong magdala ng kaayusan sa halip na kaguluhan, pagpapagaling sa halip na makapinsala, pag-asa sa halip na mawala ng pag-asa. Nakikilahok ka sa proyekto ng pagpapanumbalik ng kosmiko na nagsimula sa Eden at makumpleto kapag bumalik si Kristo. Hindi ka lamang isang nai, save na makasalanan. Ikaw ay isang inatasan na restorer na tinawag upang tipunin ang nakakalat na mga banal na sparks at tulungan ang paghahanda ng paglikha para sa pangwakas na pagpapanumbalik nito. Maghanda na ang iyong pag-unawa kay Jesucristo ay lumawak na lampas sa anumang naisip mo dahil ang ibabahagi ko sa iyo ay nagpapakita ng kanyang papel hindi lamang sa kasaysayan ng tao, ngunit sa kosmiko na drama na hindi pa nagbubukas mula pa noong bago pa man magsimula. Nang gawin ni Jesus ang nakamamanghang deklarasyong iyon, bago pa ipinanganak si Abraham, ako. Ang dakilang pahayag na ako ay nag-uugnay kay Jesus ng direkta sa pangalang Diyos na ipinahayag kay Moises sa nasusunog na bush, Exodo 3:14. Ngunit mas malalim ito kaysa doon. Inihayag nito na ang salita na kasama ng Diyos at ang Diyos, Juan 1:1, ay naroroon at aktibo sa primordial realm ng Oradmon, lumahok sa unang digmaang langit, nasaksihan ang pagsira ng mga sisidlan at nagtatrabaho na sa plano ng pagpapanumbalik bago pa man umiiral ang ating universo. Ang pananampalataya na inilalagay natin kay Jesus ngayon ay ang pananampalataya sa walang hanggang salita
na nagtatrabaho sa atin mula pa bago ang pundasyon ng mundo. Ngayon narito ang isang bagay na ganap na sasabog ang iyong isip nang isulat ni Juan na lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at kung wala siya ay walang ginawa na ginawa. Juan 1:3. Hindi lamang siya pinag-uusapan tungkol sa linggo ng paglikha na inilarawan sa Genesis. Tinutukoy niya ang papel ni Jesus sa bawat antas ng paglikha, kasama na ang mga primordial na likha na nauna sa ating kasalukuyang universo. Ang salitang Greek na logo na ginagamit ni John para sa salita ay nagdadala ng kahulugan ng banal na dahilan, prinsipyo ng malikhaing at puwersa ng pag-order ng kosmiko. Si Jesus bilang walang hanggang logo ay ang aktibong ahente na kung saan ang Diyos ay nagdala ng kaayusan mula sa kaguluhan, ilaw mula sa kadiliman at pagpapanumbalik mula sa pagkawasak sa bawat kosmikong panahon. Kapag ang mga primordial vessel ay kumalas at banal na ilaw ay nakakalat sa buong paglikha, ito ay ang mga logo na nagsimula ang gawain ng pagtitipon ng mga nakakalat na sparks. Nang sumabog ang unang digmaang celestial, ito ang mga logo na nanguna sa mga tapat na nilalang sa tagumpay. Kapag ang mga tubig ng kaguluhan ay sumaklaw sa lupa sa Genesis 1:2, ito ang mga logo na nagsalita ng mga salitang hayaan ng ilaw at sinimulan ang pagpapanumbalik ng ating kasalukuyang paglikha. Pag-isipan ng malalim na katotohanan na ito na nagbabago sa lahat tungkol sa kung paano natin naiintindihan ang kaligtasan. Hindi lamang dumating si Jesus sa mundo, 2,000 taon na ang nakalilipas upang malutas ang problema ng kasalanan ng tao. Nagtatrabaho siya sa Cosmic Restoration Project mula pa noong bago pa man magsimula, at ang kanyang pagkakatawang tao ay simpleng pagtatapos ng isang walang hanggang plano na naganap mula noong unang kosmiko na sakuna. Kapag sinabi sa atin ng Biblia na siya ay ang kordero ay pinatay mula sa pundasyon ng mundo, Pahayag 13:8, hindi ito gumagamit ng metaphorical na wika. Inihayag nito na ang sakripisyo ni Kristo ay binalak at sa ilang walang hanggang kahulugan na nagawa na bago pa nilikha ang ating universo. Ang bawat kilos ng pagtubos, bawat sandali ng pagpapanumbalik, ang bawat tagumpay ng ilaw sa kadiliman sa buong kasaysayan ng kosmiko ay nagawa sa pamamagitan ng walang hanggang gawain ng mga logo. Ang krus ay hindi plano B. Ito ay ang walang hanggang plano na isang paggalaw mula pa bago kumalas ang unang daluyan. Narito kung ano ang ganap na nakasisindak tungkol sa ministeryo ng paglikha ni Kristo. Tinipon na niya ang nakakalat na banal na sparks, nagtatrabaho na upang maibalik ang sirang kosmiko, naghahanda na para sa panghuli na pagpapanumbalik na magagawa sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, kamatayan at pagkabuhay na mag-uli. Ang mga sinaunang teksto ay nagsasalita tungkol sa isang mahiwagang figura na tinatawag na dasinaunang mga araw, na umiiral bago ang lahat ng nilikha at nasa huli ay hatulan ang lahat ng mga mapaghimagsik na puwersang espiritual. Nang makita ni Daniel ang kanyang pangitain tungkol sa isang tulad ng anak ng tao na may mga ulap ng langit upang makatanggap ng pamamahala at kaluwalhatian at isang kaharian, Daniel 7:14, nakikita niya ang walang hanggang logo sa kanyang kosmikong papel bilang pangwakas na tagapagpapanumbalikha. Ang bawat himala na isinagawa ni Jesus sa panahon ng kanyang ministeryo sa lupa, nagpapagaling sa mga may sakit, pinalaki ang mga patay, nagpapatahimik na mga bagyo, nagpapalabas ng mga demonyo, ay isang pagpapakita ng parehong kapangyarihan na kanyang nag-ehersisyo sa kosmikong kaharian mula pa noong unang oras. Hindi siya natututo na gumamit ng banal na kapangyarihan. Inihayag niya ang kapangyarihang lagi niyang pag-aari. Ngunit narito ang hindi paniwalang bahagi ng paghahayag na ito nang sinabi ni Jesus, "Darating ako muli." Juan 14:3. Hindi lamang siya nangangako na bumalik sa mundo. Nangangako siyang makumpleto ang proyekto ng pagpapanumbalik ng kosmiko na sinimulan niya bago umiiral ang ating universo. Ang pangalawang pagdating ni Kristo ay hindi lamang tungkol sa pagtatatag ng isang kaharian sa lupa, ito ay tungkol sa pangwakas na pagtitipon ng lahat ng nakakalat na banal na sparks, ang panghuli pagkatalo ng lahat ng mga mapaghimagsik na puwersang espiritual, at ang kumpletong pagpapanumbalik ng pagkakasunod ng kosmiko na nasira ng primordial rebellion. Nang makita ni Juan ang pangitain ng isang bagong langit at isang bagong lupa,
Pahayag 21:1. Nakita niya ang pagkumpleto ng proyekto ng pagpapanumbalik na ang walang hanggang logo ay nagtatrabaho mula pa bago ang unang daluyan ay nabasag. Bawat panalangin ay ipinagdarasal mo. Sa pangalan ni Jesus, bawat gawa ng pananampalataya na iyong ipinapakita. Sa bawat sandali ay nakikilahok ka sa gawaing kaharian ng Diyos. Sumasali ka sa isang proyekto ng pagpapanumbalik ng kosmiko na pinamunuan ni Hesukristo mula pa noong pundasyon ng mundo. Hindi ka lamang sumusunod sa isang makasaysayang figura, nakikilahok ka sa walang hanggang mga logo sa pinakadakilang proyekto ng pagpapanumbalik sa kasaysayan ng kosmiko. At ang pinakamahusay na darating pa, naabot namin ang climactic na paghahayag na pinagsama ang lahat ng natuklasan namin tungkol sa nakatagong kasaysayan ng kosmiko. Ang mga nawalang mga kabanata at ang walang hanggang proyekto na pagpapanumbalik, at natagpuan ito sa 7 mga seal na lumilitaw sa kabanata ng lahat ng mga salaysay na ito. Magbuksa ka ng kamay sa kanya na nakaupo sa trono at nasaksihan ang kosmikong drama ng paghahanap ng isang karapat. Dapat nabuksan ito, hindi lamang siya nakakakita ng isang simbolikong representasyon ng mga plano sa hinaharap ng Diyos. Ayon sa mga sinaunang interpretasyon at mystical tradisyon, ang selyadong aklat na ito ay naglalaman ng kumpletong talaan ng lahat ng napag-usapan natin, ang mga primordial na likha, ang unang digmaang langit, ang pagsira ng mga sisidlan, ang nakakalat na banal na sparks, at ang buong konteksto ng kosmiko na nakatago mula sa mga kasulatan ng kanonikal. Ang pananampalataya na nagpapanatili sa atin sa pamamagitan ng mga pagsubok sa mga huling araw na ito ay nakaugat sa pangako na ang lahat ng mga nakatagong bagay ay sa kalaunan ay maipahayag. At ang kumpletong kwento ng walang hanggang mga layunin ng Diyos ay sa wakas ay maipalabas. Mag-isip tungkol sa malalim na kahalagahan ng sandaling ito sa paghahayag. Si John ay umiyak ng marami dahil walang natagpuan na karapat. Dapat nabuksan ang libro at basahin ito. Pahayag 4. Bakit ang paghahayag ng mga kaganapan sa hinaharap ay magdudulot ng gayong pagkabalisa? Dahil hindi lamang ito tungkol sa hula sa hinaharap, ito ay tungkol sa kumpletong kasaysayan ng kosmiko na nasil na malayo sa pag-unawa ng tao. Ang aklat ay naglalaman ng mga sagot sa bawat tanong na aming ginalugad. Bakit naglalaman ang paglikha ng parehong kagandahan at pagkawasak? Ano ang nangyari bago ang Genesis 1:1? Bakit tayo nakatira sa isang mundo na tila isang larangan ng digmaan sa pagitan ng mabuti at masama? Sino ang mga primordial na nilalang? At ano ang kanilang kapalaran? Paano naaangkop ang kasaysayan ng tao sa mas malaking kosmikong drama? Kapag si Hesukristo ang leon ng tribo ng Huda at ang ugat ni David, pahayag chapter 6, ay natagpuan na karapat, dapat nabuksan ang libro. Hindi lamang ito dahil nasakop niya ang kamatayan, ito ay dahil siya ang naging pangunahing figura sa bawat kabanata ng kwentong kosmiko mula sa simula pa lamang. Narito kung ano ang ganap na pag-iisip na sumasabog tungkol sa pagbubukas ng mga seal na ito. Ang bawat selyo na nasira ay hindi lamang ibubunyag ang mga kaganapan sa hinaharap. Inihayag nito ang isa pang layer ng nakatagong kasaysayan ng kosmiko na nagpapaliwanag kung bakit dapat magbukas ang mga pangyayaring iyon tulad ng ginagawa nila. Ang mga paghatol na inilarawan sa Apokalipsis ay hindi makatwirang mga gawa ng banal na galit. Sila ang mga kinakailangang pangwakas na hakbang sa proyekto ng pagpapanumbalik ng kosmiko na nagsimula bago umiiral ang ating universo. Ang bawat salot, bawat sakuna, bawat sandali ng kaguluhan ng kosmiko na inilarawan sa mga oras ng pagtatapos ay talagang ang pangwakas na pagtitipon ng nakakalat na banal na sparks at ang tunay na pagkatalo ng mga mapaghimagsik na puwersa ng espiritual na sumalungat sa utos ng Diyos mula pa sa mga aalsa ng primordial. Kapag binuksan ni Jesus ang bawat selyo, hindi lamang niya inihayag kung ano ang mangyayari. Inihayag niya kung bakit dapat mangyari upang makumpleto ang pagpapanumbalik ng pagkakasunod ng kosmiko. Sinasabi sa atin ng Biblia na lahat ng mga pag-ungol at paggawa ng mga labors na may kapanganakan, Roma 8:22. At ang mga oras ng pagtatapos ay ang pangwakas na yugto ng kosmikong paggawa na ito na mga anak sa bagong langit at bagong lupa.
Ngayon narito ang isang bagay na magbibigay sa iyo ng hindi kapani, paniwalang pag-asa at layunin sa mga mapaghamong oras na ito, kung ang selyadong libro ay naglalaman ng kumpletong kasaysayan ng kosmiko, kasama na ang mga nawalang mga kabanata na nakatago mula sa karaniwang kaalaman, kung gayon ang mga pagtatapos ng oras ay hindi lamang tungkol sa paghuhusga at pagkawasak. Tungkol sila sa paghahayag at pagpapanumbalik. Ang bawat nakatagong bagay ay dadalhin sa ilaw, ang bawat lihim ay ibubunyag, at ang bawat tanong na nakakagulat na sangkatauhan tungkol sa likas na katangian ng pag-iral ay sa wakas ay sasagutin. Kapag sinabi ni Jesus, walang nakatago na hindi maipakita, at walang anumang lihim na hindi malalaman at lumilitaw, Lucas 8:17, ipinangako niya na ang kosmiko na takip na nagsimula sa pag-alis ng mga nawalang mga kabanata ay sa kalaunan ay ganap na mailantad. Ang pananampalataya na ginagamit natin ngayon ay naghahanda sa atin para sa pinakadakilang paghahayag sa kasaysayan ng kosmiko. Ang pag-unve ng kumpletong kwento ng walang hanggang mga layunin ng Diyos at ang ating papel sa kosmikong proyekto ng pagpapanumbalik. Ngunit narito ang pinaka hindi kapani, paniwalang bahagi ng paghahayag na ito sa pagtatapos. Kapag binuksan ang ikapitong selyo at ipinahayag ang kumpletong kasaysayan ng kosmiko, hindi lamang ito masisiyahan ng ating pagkamausisa tungkol sa nakaraan. Ibubunyag nito ang aming walang hanggang kapalaran at layunin sa naibalik na pagkakasunod ng kosmiko. Ang bagong langit at bagong lupa ay hindi lamang babalik sa Eden. Sila ang katuparan ng kung ano ang ibig sabihin ng Eden kung ang orihinal na proyekto ng pagpapanumbalik ay nagtagumpay. Hindi lamang tayo maliligtas na mga makasalanan na naninirahan sa isang perpektong kapaligiran. Kami ay magiging mga cosmic restorer na natutunan sa pamamagitan ng karanasan kung paano makilahok sa walang hanggang mga layunin ng Diyos nang hindi nahuhulog sa pagmamataas at paghihimagsik na naging sa NHI ng mga orihinal na sakuna. Bawat pagsubok na iyong nahaharap, ang bawat gawa ng pananampalataya na iyong ipinakita, sa bawat sandali na pinili mong magtiwala sa Diyos sa kabila ng mga pangyayari, ay naghahanda ka para sa iyong walang hanggang papel sa pagkakasunod ng kosmiko na lalabas kapag ganap na binuksan ang nakatatak na libro. Ang mga nakatagong mga kabanata na tinanggal mula sa Genesis ay ipinahayag hindi lamang bilang mga pag-usisa sa kasaysayan, kundi bilang pundasyon para sa pag-unawa sa iyong walang hanggang pagtawag bilang isang kalahok sa kosmikong kaharian ng Diyos. Ang pinakamahusay ay darating pa at ang kumpletong kwento, kabilang ang mga kabanata na nakatago para sa milenya, sa wakas ay masasabi sa lahat ng kaluwalhatian nito. Ngayon na kami ay naglakbay ng magkasama sa pamamagitan ng mga nakatagong mga katotohanang kosmiko na ito, kailangan kong tanungin ka, aling paghahayag ang nakakaapekto sa iyo? Natuklasan ba na ang Genesis ay maaaring naglalarawan ng isang pagpapanumbalik sa halip na isang orihinal na paglikha? O marahil sa pag-aaral tungkol sa mga primordial na nilalang na umiiral bago ang ating universo? Marahil ay nauunawaan nito ang walang hanggang papel ni Kristo sa proyekto ng pagpapanumbalik ng kosmiko na nagsimula bago ang oras mismo? Narito ang nais kong gawin mo ngayon. I-drop ang isang puna sa ibaba at sabihin sa akin kung alin sa mga 10 paghahayag na ito ang sumasalamin sa iyong pananampalataya. Ibahagi ang iyong mga saloobin tungkol sa kung paano binabago ng kaalamang ito ang iyong pag-unawa sa walang hanggang plano ng Diyos. Ang iyong patotoo ay maaaring eksakto kung ano ang kailangang marinig ng ibang tao ngayon. Kung binuksan ng video na ito ang iyong mga mata sa mas malalim na misteryo ng banal na kasulatan at pinalakas ang iyong pananampalataya kay Hesukristo, huwag panatilihin ang paghahayag na ito sa iyong sarili. Pindutin ang pindutan ng pag-subscribe at i-ring ang bell ng abiso upang hindi mo makaligtaan ang nilalaman na nagpapakita ng mga nakatagong katotohanan ng Biblia. Ibahagi ang video na ito sa iyong pamilya at mga kaibigan na nagugutom sa mas malalim na pag-unawa sa Espiritu at nagsasalita ng mas malalim na mga paghahayag. Kailangan mong panoorin ang video na lumilitaw sa iyong screen ngayon. Inihayag nito ang higit pang nakakagulat na mga katotohanan tungkol sa espiritual na kaharian na ganap na magbabago kung paano mo basahin ang Biblia. Tiwala sa akin, pagkatapos ng lahat ng natuklasan namin ngayon, hindi mo nais na makaligtaan kung ano ang susunod.
Hanggang sa magkita tayo muli sa aming susunod na paghahayag, patuloy na hahanapin ang mas malalim na katotohanan ng salita ng Diyos. Patuloy na lumalaki ang iyong pananampalataya kay Hesukristo. At tandaan, ikaw ay bahagi ng isang kwentong pagpapanumbalik ng kosmiko na hindi pa nagbabago mula pa biago ang pundasyon ng mundo. Ito si Marco, at makikita kita sa susunod na video. God bless.